maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Police Captain Nomer Macaraig at Patrolwoman Meritoni Veva mula sa Southern Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Miyembro ng Underground Mass Organization nagbalik loob sa pamahalaan sa Agoo, La Union. Carnapper, timbog sa Cagayan de Oro City. At kagamitang pandigma na diskubre sa Santa Teresita, Cagayan. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Kusang sumuko at nagbalik loob ang isang dating miyembro ng UGMO o Underground Mass Organization sa Agoo, La Union. Ito ay isang indikasyon na unti-unti nang bumabalik ang mga rebelde upang makamtan nila ang isang buhay na masagana at tahimik. Yan ang tinutukang balita ni Police Master Sergeant Robert Basen Abella Jr. Kasapi ng Underground Mass Organization sa Agoo, La Union, ang kusang loob na sumuko sa mga otoridad sa isinagawang Joint Intelligence Operation bandang alas 8:45 ng umaga nitong Abril 26, 2025 sa Barangay San Manuel Norte, Agoo, La Union. Ayon sa ulat, ang operasyon ay pinangunahan ng 2nd La Union Provincial Mobile Force Company bilang lead unit, katuwang ang iba't ibang unit ng PNP Ilocos Region sa pakikipagtulungan ng mga opisyal ng Barangay San Manuel Norte. Nakilala ang sumukong individual na si alias Francis, 56 years old, isang mangingisda at residente ng San Manuel Norte. Siya ay dating kasapi ng grupong Timek Kenamnama Dagiti Babasit amang ngalap tila Union, Agoo chapter na kinilalang Underground Mass Organization sa nasabing lugar. Sa isinagawang custodial debriefing, inihayag ni Francis ang kanyang matibay na desisyon na kumalas sa grupo upang mamuhay ng payapa at malayo sa anumang koneksyon sa mga organisasyong may kaugnayan sa kilusang komunista. Isinagawa na ang mga kaukulang hakbang para sa kanyang maayos na disposisyon. Ayon sa Provincial Intelligence Team, ang pagsuko ni Francis ay isang mahalagang hakbang sa pagpapatatag ng seguridad sa Agoo at sa buong lalawigan ng La Union bilang bahagi ng pagtutulungan para sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Robert Abella Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Abella Jr. Nakiisa ang mga kapulisan ng Rizal, Palawan sa isinagawang Community Outreach Program na may temang kapatirang nagkakaisa at may malasakit para sa iba na naglalayong maghatid ng iba't ibang serbisyong kinakailangan ng mamamayan sa ating komunidad. Patrolwoman Christine Lorenzo sa report. Matagumpay ning sinagawa ang community outreach na may temang ang kapatirang nagkakaisa at may malasakit para sa iba na ginanap sa Sitio Kalupisan, Barangay Punta Baja, Rizal, Palawan nito lamang ika-26 ng Abril taong kasalukuyan.
na isa katuparan ng aktibidad na pinangunahan ng Tau Gamma Phi Sigma Di Masalang PB Chapter sa pakikipagtulungan sa Municipal Health Office sa pamumuno ni Dr. Cristal Kier Pineda, Dr. Romeo de la Vega Jr. at Malaria Warriors. Nakiisa rin ang mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Captain Nolly S. Vergara o IC upang maghatid ng seguridad at pagpapanatili ng katahimikan sa naturang gawain. Kabilang sa mga serbisyong hatid ay ang libreng tuli, pagsasagawa ng check-up, pamimigay ng libreng gamot, relief goods at mga damit. Layunin ng aktibidad na makatulong sa komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta at serbisyong kinakailangan upang mapaunlad ang kabuhayan at kapakanan ng mga mamamayan sa komunidad. Mula dito sa Home of the Police, Echo Warriors, Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Christine Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. Nagpadala ng mga personnel ang Police Regional Office 5 sa Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao bilang suporta sa Bangsamoro Parliamentary Election 2025. Ang buong detalye ng balita mula kay Police Staff Sergeant Mersolito Lovendino Jr. Padala ang Police Regional Office 5 ng 100 personnel sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao bilang suporta sa Bangsamoro Parliamentary Elections 2025. Ang mga personnel na ito na espesyal na sinanay bilang mga miyembro ng Electoral Board ay tutulong upang matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang pagdaraos ng eleksyon na itinakda sa Mayo 12, 2025. Ang mga pinadalang personnel ay mula sa iba't ibang unit ng Pro-5, 8 personnel mula sa Regional Headquarters, 26 mula sa Albay, 19 mula sa Camarines Norte, 12 mula sa Camarines Sur, 14 mula sa Catanduanes at 18 mula sa Masbate. Mananatili sila sa BARM sa loob ng 20 araw upang gampanan ang kanilang mga tungkulin para sa eleksyon. Isinagawa ang send-off ceremony para sa grupo noong April 27, 2025 sa Pro-5 Grandstand Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Pinungunahan ito ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director, na nagbigay ng mensahe sa mga ipinadalang personnel at pinalahanan sila ng kalagahan ng kanilang papel sa makasaysayang halalang ito. Sa kanyang mensahe, hinikayat ni Police Brigadier General Dizon ang lahat ng personnel na manatiling tapat sa kanilang sinumpang tungkulin sa pamamagitan ng pagpapanatili ng pinakamataas na antas ng profesionalismo, integridad at disiplina. Yun ay para sa isang misyon na siguraduhin mapayapa ang matagumpay ang May National and Local Election 2025. Pupunta kayo doon upang ipakita ang ating pagiging professional kasi pagiging apolitical na mga kawani ng gobyerno na miyembro ng Philippine National Police. Ang bilin, number one na bilin ko sa inyo, ang kultura doon kapag ang kalaban nila ay taga-gobyerno, nagkakampihan. Yung iba-ibang tribo, iba-ibang ang grupo ng mga warlords, nagkakampihan yun pag ang kalaban nila ay gobyerno. Pangalawa, ang interest nila ay yung armas natin. Marami na ang pulis, sundalo na inagawan ng baril at pinagpalit yung kanilang buhay. So yun ang iingatan nyo doon at dapat gumalaw kayo, lumabas kayo na may kabali at always watch your back. Ang pagpapadala ng mga personnel mula sa Pro-5 ay bahagi ng mas malawak na pambansang pagsisikap upang suportahan ang eleksyon sa BARM, lalo na sa harap ng politikal na sensibilidad at makasaysayang kahalagahan ng kauna-unahang parliamentary election ng rehiyon. Hinikayat ni Police Brigadier General Dizon ang lahat ng personnel na gampanan ang kanilang tungkulin ng may pagkakalinga, katapatan at pagiging patas upang matiyak ng eleksyon ay may sagawa ng malaya, patas at mapayapa alinsunod sa pangako ng PNP na pangalagaan ang demokrasya. Mula po dito sa Legazpi City, Albay, ako po yung Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Merculito P. Lovendino Jr. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Lovendino.
Samantala, isang matagumpay na operasyon ang naisagawa ng mga otoridad dahil sa pagkakadiskubre ng mga kagamitang pandigma batay sa impormasyong ibinahagi ng dating rebelde sa barangay o sa bayan ng Santa Teresita, Cagayan. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolman Eduardo Balawag. Tagumpay na operasyon ang sinagawa ng pinagsanib na pwersa ng kapulisan kung saan nadiskubre at narecover ang isang taguan ng mga kagamitang pandigma sa Sitio Bigok, Barangay Alukaw, Santa Teresita, Cagayan nito lamang Abril 25 taong kasalukuyan. Batay sa impormasyong ibinahagi ng isang dating rebelde, agad na nagsagawa ng operasyon ang mga operatiba sa pangunguna ng 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company katuwang ang 112nd Special Action Company, 11th Special Action Battalion, PNP Special Action Force, 2/3 Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion, Provincial Intelligence Unit, Cagayan Provincial Explosive and Canine Unit 2 at Santa Teresita Police Station. Matagumpay na nahukay ng mga operatiba ang naturang arm cuts sa isang masukal at liblib na bahagi ng Sitio Bigok. Narecover sa lugar ang iba't ibang uri ng armas at pampasabog kabilang ang 2 piraso ng grenade rifle M76A1, 2 piraso ng grenade rifle M76, 24 na piraso ng bala ng caliber 5.56, 2 piraso ng bala ng caliber 7.62, 38 piraso ng bala ng caliber 7.62, 4 na piraso ng bala ng caliber .40, isang rifle hand grip, isang 9-volt na baterya, isang piraso ng hand fragmentation grenade PRB-423 HE, 2 piraso ng hand fragmentation grenade ng MK2 HE, isang piraso ng hand fragmentation grenade ng M26A9 HE, 4.5 metro ng fuse time blasting commercial, isang magazine short para sa M16 rifle, isang blasting cap non-electric, 4 na keypad cellular phone, 3.5 metro ng standard wire na kulay berde, isang improvised explosive device component. Ang mga na-recover na kagamitang pandigma ay agad na isailalim sa kustudiya ng Cagayan Provincial Explosive and Canine Unit para sa tamang disposisyon at masusing investigasyon. Ang operasyong ito ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist and Armed Conflict o NTF-ELCAC na naglalayong wakasan ang insurhensya at makamit ang tunay na pangmatagalang kapayapaan sa mga kanayunan. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Balawag, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Balawag. Matagumpay na nagtapos ang 64 na mga kabataan sa isinagawang 3 araw na Provincial-wide Youth Summit na ginanap sa Dapok, Kalinga. Alamin ang mga naging kaganapan mula kay Patrolwoman Jezebel Muyao. Tagumpay na nagtapos ang 64 na mga kabataang leader sa 3 araw na Provincial Youth Leadership Summit na ginanap sa 503rd Peace and Justice Brigade Headquarters, Kalanan, lungsod ng Tabuk, Kalinga, noong 25 hanggang 27 ng Abril ng taong kasalukuyan. Pinangasiwaan ang summit ng Cordillera Youth Brigade kasama ang 1st Kalinga PMFC, 503rd Brigade, 103rd Infantry Battalion ng Philippine Army, katuwang ang Provincial Local Government Unit ng Kalinga, Philippine Red Cross Kalinga Chapter, at iba't ibang mga katuwang na organisasyon. Ang summit ay dinaluhan ng mga miyembro ng KKDOT, mga leader kabataan ng komunidad at mga estudyante mula sa iba't ibang bayan ng Kalinga at ng lungsod ng Tabuk na may temang pamumuno sa gitna ng kawalan ng kasiguruhan, muling pagbuhay ng partisipasyon ng kabataan sa pagtataguyod ng kapayapaan sa pamamagitan ng servant leadership, panlipunang epekto at demokratikong pakikilahok upang makamit ang nagkakaisang One Young World. Layunin ng Leadership Summit na palakasin at bigyang kakayahan ang mga kabataang kalahok sa pamamagitan ng mahalagang kasanayan sa pamumuno upang mahubog sila bilang mas produktibo at responsableng mga Pilipino na may matibay na diwa ng pamumuno, nasyonalismo at panlipunang pananagutan. Isinagawa ito sa pamamagitan ng serye ng mga lecture,
workshops at mga gawaing panggrupo upang higit nilang maunawaan ang kanilang papel sa pagtataguyod ng bansa at sa pagtugon sa mga panlipunang issue. Ang matagumpay na pagtatapos ng summit ay nagpapakita ng matatag na pangako ng kabataang Kalinga sa pag-unlad at pagpapatuloy ng makabuluhang pagbabago. Pinatitibay ang mahalagang papel ng mga kabataang leader sa paghubog ng kinabukasan ng kanilang mga komunidad. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jezebel Moyaw, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Muyaw. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Nagresulta sa pagkakaaresto ng 2 sospek at pagkakakumpiska ng 700,000 pisong halaga ng shabu ang isinagawang bypass operation sa Pototan, Iloilo. Ito ay dahil sa mas pinaigting na kampanya kontra iligal na droga na naglalayong mahuli ang mga taong nagpapalaganap ng ganitong uri ng gawain sa ating komunidad tungo sa isang maayos at maunlad na bagong Pilipinas. Nakatutok dyan si Patrolwoman Riza Valencia. Naaresto ng mga kapulisan ng 2 individual at nakumpiska at tinatayang 782,000 pesos nang hinihinala ang shabu sa isang operasyon kontra iligal na droga bandang madaling araw ng Lunes, ito lamang ika-28 ng Abril taong kasalukuyan sa Barangay Katuogan, Pototan, Iloilo. Kinilala ang mga suspect sa mga alias na Brombrom, 33 taong gulang, binata, walang trabaho, at alias Makoy, 29 taong gulang, binata, walang trabaho, kapwa residente ng Barangay Katuogan, Pototan, Iloilo. Ayon kay Police Major Daje B. De Lima, Hepe ng Police Drug Enforcement Unit, si alias Brombrom ang nagbenta ng isang sachet ng hininalaang shabu sa isang police pusher buyer. Na-recover mula sa mga suspect ang isang sachet ng hininalaang shabu sa bypass operation, isang malaking heat-sealed sachet, 2 regular na heat-sealed plastic sachet, isang maliit na heat-sealed plastic sachet, at iba pang non-drug items. Isinagawa ang inventaryo ng mga nakumpiskang ebidensya sa mismong lugar ng insidente at ito ay nasaksihan ng mga barangay kagawad at isang kinatawan mula sa media. Pinaliwanag sa mga inarestong individual kanilang mga karapatang konstitusyonal sa dialektong kanilang naiintindihan. Sila ay dinala rin sa pinakamalapit na ospital para sa medikal na pagsusuri bago sumasailalim sa booking procedures at pagsasampa ng nararapat na kaso. Pinangunahan ng Iloilo Police Provincial Office, Provincial Drug Enforcement Unit Team 2 ang operasyon katuwang ang Pototan Municipal Police Station at Provincial Intelligence Unit. Ayon sa mga kapulisan sa Western Visayas ay walang tigil sa kanilang kampanya kontra illegal na droga at papanatili ang kapayapaan sa kanilang nasasakupan dahil sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang iyong PNN Correspondent Patrolwoman Riza Valencia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Valencia. Naging makabuluhan ang isinagawang simulation exercises ng Lapu-Lapu City Police Office. Kaugnay po yan sa nalalapit na national and local elections at Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao Parliamentary Election 2025 sa Cebu. Patrolwoman Judith Nicanor sa report. Tagumpay na isagawa ng Lapu-Lapu City Police Office sa pangunguna ni Police Colonel DNV Agustin, City Director, ang isang simulation exercise noong ika-27 ng Abril taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay bahagi ng STF Contingency Planning para sa nalalapit na 2025 national and local elections at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections. Isinagawa ang CIMEX sa mahigpit na koordinasyon sa iba't ibang ahensyang katuwang ng LCPO. Kabilang ang Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, City Traffic Management System at Lapu-Lapu City General Services Office. Layunin ng nasabing pagsasanay na paigtingin ang kahandaan, kasanayan at koordinasyon ng mga personnel sa pagtugon sa mga komplikadong sitwasyon, lalo na sa epektibong pag-deploy ng Civil Disturbance Management Units. Mahalaga ito sa pagtitiyak ng seguridad at kaayusan sa panahon ng halalan.
Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan din ni Police Brigadier General Rodrigo A. Maranan, Regional Director ng Police Regional Office 7. Ito ay bilang pagpapakita ng suporta at paggabay sa mga inisyatibo ng Lapu-Lapu City Police Office tungo sa matagumpay na halalan. Ang isinagawa nating simulation exercise ay resulta ng mahaba at masusing pagpaplano. Sa pamamagitan nito, ating masusuri kung epektibo ang ating mga paghahanda sa aktwal na sitwasyon. Dito rin natin matutukoy ang mga aspeto ng nangangailangan ng agarang aksyon at solusyon upang mapahusay natin ang ating serbisyo para sa darating na national and local election 2025. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, pinagtitibay ng LCPO ang kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaligtasan at kaayusan ng publiko. Ito ay bahagi ng kanilang patuloy na pagsusumikap upang makamit ang isang safe, accurate, free and fair election para sa 2025 national and local elections at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections. Ipinapaabot namin sa publiko ang aming buong dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan sa panahon ng halalan. Inihiling namin ang iyong patuloy na suporta, kooperasyon at pagbabantay upang maging matagumpay, maayos at mapayapa ang national and local election 2025. Sama-sama nating bantayan ang ating demokrasya. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Central Visayas, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Ticanor. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Narito naman ang mga balita mula sa Mindanao. Arestado ang kinikilalang top 9 most wanted person sa kasong Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Davao Oriental. Ito ay resulta ng patuloy na pagsusumikap ng pambansang pulisya na sugpuin ang paglaganap ng ilegal na droga upang maiwasan ang iba't ibang krimen sa ating komunidad. Narito ang report mula kay Patrolwoman Shaira Rose Aquino. Kamakailan kasyam sa listahan ng most wanted person sa Davao Oriental dahil sa pagkakasangkot nito sa iligal na droga. Nahuli si alias Jeremy, 19 anyos at residente ng San Ignacio Manay, Davao Oriental sa isang operasyon na isinagawa sa Santo Niño, Barangay Central, Mati City nitong Abril taong kasalukuyan. Ang matagumpay na operasyon ay resulta ng koordinadong aksyon ng Mati City Police Station, CIDG Davao Oriental Field Unit, 1103rd Mobile Company ng Regional Mobile Force Battalion 11 at Provincial Intelligence Unit. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasalukuyang nasa kustodiya ng Mati City Police Station. Ang pagkakaaresto kay Jeremy ay hindi lamang simpleng tagumpay sa pagdakip ng isang wanted na individual, kundi isa ring malinaw na indikasyon ng mas pinaigting na operasyon at determinasyon ng Police Regional Office 11 na sugpuin ang kriminalidad sa buong rehiyon. Mula rito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Shaira Rose Aquino. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Aquino. Timbog ng Regional Highway Patrol Unit 10 Special Operation Team ang isang notorious na karnaper matapos ang isinagawang operasyon sa Cagayan de Oro City. Ibabalita yan ni Patrolwoman Danessa Berdos. Arestado ng Regional Highway Patrol Unit 10 Special Operation Team ang isang notorious na karnaper sa Zone 2 Patag, Cagayan de Oro City nito lamang ika-24 ng Abril taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Brigadier General Jason C. D. Guzman, Regional Director ng Pro-10, ang suspect na si alias Neil Fox, 31 taong gulang at residente ng Zone 2 Patag, Cagayan de Oro City.
Ayon sa intelligence information, ang suspect ay nagpapanggap na pasahero ng habal-habal at naghahanap ng pagkakataon upang isagawa ang kanyang maitim na balak kung saan tututukan niya ng patalim ang kanyang biktima at sa pilitang kukunin ang motorsiklo nito. On implementing effective patrol strategies, let us focus on the strategic deployment of your resources. Use data-driven approaches to identify high-crime areas and allocate personnel effectively. Your presence should be felt where it matters most. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Danessa Berdos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. At para sa huling balita, sa tulong ng isang concerned citizen, nasamsam ng mga otoridad ang 11 kahon ng mga puslit na sigarilyo sa ikinasang anti-smuggling operation sa Maguindanao del Norte. Ang kabuuang balita mula kay Patrolwoman Maria Senyora Agbuya. Ng mga otoridad ang 11 kahon ng smuggled na sigarilyo sa Sitio Tenorio, Barangay Awang, Dato Odinsinsuat, Maguindanao del Norte nito lamang Abril taong kasalukuyan. Matapos makatanggap ng ulat mula sa isang concerned citizen, isang agarang tugon ng pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Jason M. Banyaga, Chief of Police ng Dato Odinsinsuat, ang pagsagawa ng verification operation, katuwang ang mga tauhan ng Regional Drug Enforcement Unit Maguindanao del Norte PPO, 1st PMFC Maguindanao del Norte PPO, 1401st at 1404th RMFB 14A na agad na nagtungo sa lugar. Pagdating sa nasabing lugar, natagpuan ng mga operatiba ang mga kahon ng Dunstan brand cigarettes na iniwang nakaimbak sa tabi ng kalsada. Ang nasabat na kontrabando ay tinatayang nagkakalaga ng 220,000 pesos. Ang mga nasamsam na sigarilyo ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Dato Odinsinsuat MPS at nakatandang i-turn over sa Bureau of Customs para sa tamang disposisyon. Layunin ng operasyon ang mapigilan ang patuloy na paglaganap ng may smuggled goods sa nasasakupan at matiyak ang mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa iligal na kalakalan sa pamamagitan ng aktibong partisipasyon ng mamamayan at mabilis na aksyon ng kapulisan na isa sa katuparan ang mas ligtas at mas maayos na komunidad. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Senyora Agbuya, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Agbuya. Ayan po mga ka-PNN, mag-ingat at huwag pong magpasuhol o makipagtransaksyon sa mga nag-aalok ng pera o anumang uri po ng kalakal kapalit ng inyong boto sa darating na halalan. Ang vote buying at vote selling ay isang seryosong krimen na may kalakip na mabigat na parusa. Kaya't hinihikayat po natin ang lahat ng ating mga kababayan na manatiling tapat at makatarungan sa kanilang pagpapasya sa darating na halalan, lalo na po ang ating pagboto. Sa darating na halalan, tayo ay magtutulungan upang supuin ang vote buying at vote selling. I-report agad sa PNP ang mga insidente ng ganitong uri ng krimen at tiyakin ang malinis at makatarungang halalan. At yan po ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Muli po ang ating pasasalamat kay Patrolwoman Veva ng Southern Police District. Ayan, sa iyong pagsama dito sa PNN. At sa lahat po ng ating mga PNN correspondents sa Luzon, Visayas at Mindanao, marami pong salamat sa iyo pong mga balitang ibinaybigay at ipinapadala po dito sa Police News Network. Ganun din po ang aming pasasalamat sa ilan pong mga PNN correspondent natin dito po sa National Operating Support Units, lalo na po sa Cybercrime Group, ayan kay Patrolwoman Artizuela. Regular po nagpapadala ng kanilang balita para po dito sa Police News Network. Sa pamunuan po ng Philippine National Police sa pangunguna ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami po ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis. At sa ngalan po ng Direktor ng PICAG, Police Brigadier General Marvin Joe Saro, ako po si Police Captain Nomer Macaraiga. At Patrolwoman Meritoni Veva ng Southern Police District, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan.
At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.